Patuloy naman po ang pagtaas ng antas ng tubig sa Marikina River. May news to go si Micaela Papa. Mika? Yes, Marisa, dito nga tayo sa Barangay Tumana kung saan napakalakas pa rin ng ulan at patuloy nga yung pagtaas nitong baha na hanggang sa ngayon nga ay nasa hanggang liig na yung lalim. So tumataas pa siya at wala nang nakakapasok dito ng mga sasakyan. May mga ilang rescue boats na nagtatangkang makapasok pero mostly yung mga tao na nangangailangan ng rescue sa lugar na ito ay sumasalalay sa mga rescue truck ng militar at ng MMDA. Ang nagiging problema nga lang, Marie, yung mga rescue truck ng militar kanina, pati yun ay tumirik dahil napakataas na ng tubig kung kaya naman naantala patuloy yung pag-rescue nitong truck ng MMDA kasi kinailangan niyang sunduin yung mga evacuees na nakasakay dun sa ibang truck at inilipat nga dito sa mas mataas na truck ng MMDA. So ngayon, pasok pa natin itong looban ng Barangay Tumana. Marami tayong nakuhang reports na may mga buntis na nandito pa sa second floor ng kanilang mga bahay. May mga matanda na naka-oxygen na lamang na nangangailangan ng tulong. At pinipilit naman ng mga rescuer na mapuntahan ang lahat ng ito, Marie. Oo, Mika. So, hanggang ngayon, gaano karami yung kailangan pang i-rescue, Mika? Marisa, ngayon hindi tayo makapagbigay ng exact figure. Ang problema kasi dito, yung mga tao, kahit yung tubig, ay pabalik-balik yung mga tao. Pag nakabalik yung rescue sa base nila, may mga sumasakay na panibagong tao na gusto nila balik sa kanilang mga bahay, whether may kailangan i-rescue na mga kamag-anak o may mga kailangan na kunin na gamit. So, halos lahat ng mga bahay na pinupuntahan namin dito may mga laman ang tao. Hindi naman lahat ay gusto sumama dito sa mga rescuer. Pinapasapa lang nga nila yung mga medyo masela ng kondisyon tulad nga ng mga pulis at yung mga matatanda, Marie. Mika, maaari bang malaman kung nasaan ka eksakto ulit ngayon dyan sa Marikina at dyan yung iniulat mong lugar kung saan marami pa ring buntis. May mga buntis na naipit sa kanilang second floor, tama ba, Mika? Tama yan, Marisa. May buntis kanina na ipit sa second floor. Ito, may hinahanap nga kami. Pero yun lang yung mga gustong sumama sa rescuer. May mga kasamang bata, mga buntis at matatanda. Yung mga ibang tao nananatili sa kanilang mga bahay at ito nga sa bigat ng trabaho sa rescuer. Hindi naman nila magawang pilitin na lahat ng mga tao na lumikas mula sa kanilang mga bahay, Marisa. Nasaan ka eksakto ngayon, Mika, para maparating din natin, no? Bagamat sinabi mo nga na nandyan na yung mga rescue trucks, tumirik naman yung ibang mga rescue trucks na magre-rescue dun sa mga taong gusto nang pumunta sa mga evacuation center. Nasaan ka ngayon exactly, Mika? Ano na ito, ate? Okra. Okra Street sa tapatan Joshua Caleb Christian School kung saan parang naging evacuation center na ito. Maraming mga bata na nandun sa second floor. Ang pagkakaalam nga lang natin, Marisa, isa lang yung truck, yung rescue truck na umiikot dito ngayon dahil yung dalawang truck ng militar tumirik sa kanina at may mga pangilan nila na mga bangka na naghahanap ng mga tao na gustong lumikas dito sa Tumana, Marie. So, Mika, nakausap niyo ba si Marikina Mayor Del de Guzman? May binanggit ba siya kung meron bang karagdagan pang mga rescue truck na maaaring pumunta dyan? O kaya yung mga pump boats? Meron bang ganon? Kasi kung talagang masyado nang mataas yung level ng baha, baka talagang hindi nakakayanin ng yung mga truck na mag-rescue. Baka kailangan mga boat na, yung mga motorized bangka o kaya mga motorized na pump boats. Mika. Marisa, wala pa tayong pagkakataon na makausap si Marikina Mayor Del de Guzman. Kanina, nakita natin yung mga rescue boats ng Marikina Rescue 161 ay dinideploy na sa iba't ibang bahagi ng Marikina. Kasi hindi lang itong Tumana yung barangay ng binaha. Meron din barangay Santo Niño, Malanday. So dinidistribute yung forces nila. Ayun nga lang, sa aking pag-ikot, mukhang itong Tumana yung isa sa mga pinakamalala ang inabot. So kailangan talagang magdagdag pa ng pauhan at ng mga rescue equipment, rescue boats dito, Marisa. Oo, Mika, huli na lang, no? Kasi naririnig namin medyo masyadong maraming nagsisigawan. Yan ba dahil natataranta na yung mga tao dyan? O dahil nagsisigawan sila para sila yung maunang ma-rescue? Ano ba yung sitwasyon? Bakit naririnig namin talagang napakarami nagsisigawan sa may background mo? Medyo magulo lang dito ngayon, Marisa, kasi yung mga sumasakay ngayon, nagkakanya-kanyang instruction dito sa rescue truck kung saan
yung mga pupuntahan na mayroon pa silang mga kailangan sunduin na kamag-anak, ano. So, nagkakaroon nga ng medyo magulo, hindi malinaw yung ruta nitong rescue truck ngayon. Hindi natin alam kung anong oras makakabalik to. Medyo, I think the rescuers are trying their best to organize mga tao. Siyempre, nasustress din yung mga tao dahil may mga kanya-kanya silang mga relatives na kailangan sagipin, Marie. Alright, ingat kayo dyan at siguro hintayin na lang natin yung mga rescue. Susubukan din nating makausap mamaya si Mayor Del de Guzman para maiparating yung kanilang mga concerns dyan, Mika. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Micaela Papa.